Good day, each and every one of you. We are your hosts. My name is Rubigel De Vera. And I'm Jenny May Ansores. And welcome to the Overwork Podcast, Kung saan dadalhin namin kayo sa behind the scenes ng life sa office at organizational world. Dito sa podcast, pwede nating i-share lahat ng challenges at lessons na relatable sa lahat. From leadership to operations, HR at culture. Tama ka dyan, kaya dito sa podcast na ito, magpo-focus tayo sa e-commerce industry dito sa Philippines, kung saan tatalakayin natin ang mga organizational problems nila, OD interventions, at kung paano ito nakaka-apekto sa kanilang team, workflow, at performance. Siyempre, hindi tayo mag-iisa sa discussions na ito. Kasama natin ang tatlong expert na sasagot sa ating mga questions, as well as magbibigay sa atin ng mga advice about organizational development when it comes to the e-commerce industry. Here is our experts. Welcome to the Overwork Podcast. Feel free to have a seat and introduce yourselves whenever you're ready. Hi, I'm Mariana Justine Balmes, your e-commerce detective and project manager. I'm the one who investigate kung bakit nga ba biglang bumagsak ang isang online store during sales. Ako si Eloisa Dayan Cunha, handling HR and internal communication. Think of me as the office translator at syempre, the heart of the company. And I'm Marja Regulacion, your digital transformation consultant. Gabay ko ang teams para makasabay sa tech changes at minsan ako rin yung nag-remind na yes, kailangan i-update ang software, hindi lang ang copy machine. So, guys, ready na ba kayo? Let's dive in sa e-commerce world. OD challenges at kung paano maaayos ang workflow sa pamamagitan ng interventions. Exactly. So grab your coffee, guys, and we have here our juice and our foods. At i-mute na muna ang GC na puro noted at samahan nyo kami sa isang episode na puno ng tawa, tips, at konting hugot mula sa corporate life. Hi everyone! So before we jump in, kamusta naman kayo, consultants? How's e-commerce lately? Grabe ba ang Russia sales at services? Yes, I'm curious din, ano nga ba yung mga latest trends or challenges na na-encounter nyo sa e-commerce industry para maset na natin ang tone ng pag-uusapan natin today? Honestly, marami pa rin challenges lalo na sa mabilis na expansion ng platforms, new features, and new sellers. Pero hindi palaging ready ang operation staffs. Of course, exciting siya pero at the same time, stressful din. Tama ka dyan. Dagdag pa ang turnover at training gaps, talagang nakaka-apekto sa performance. Kailangan din ng clear communication sa staff para smooth ang workflow. And on the tech side, marami rin hesitant sa system upgrades. Marami nag-alala about cost, skill gaps, at possible job impacts. Kaya kailangan talaga guidance at support mula sa mga leadership. Exactly. Kaya ngayon, gusto namin marinig sa inyo ano-anong strategic at leadership issues talaga ang nangyayari sa Philippine e-commerce industry. Paano ito nakakaapekto sa performance ng employee at employee engagement. At paano rin natin ma-analyze gamit ang audit tools. Yes, consultants, ready na ba kayo? Let's hear your insights. Yes. Okay, let's start with Ms. Balmes, our e-commerce detective and project manager. So my question is, sa experience mo, ano ba talaga ang core strategic issue na paulit-ulit sa local e-commerce platforms? Actually, ang pinakamalaking problema is over-expansion ng hindi handa. Ang mabilis magdagdag ng bagong services tulad ng live selling, digital payments, at new seller programs. Pero hindi tinitingnan kung ready ba ang local operations, tech systems, o manpower. Imagine, nagla-launch ng bagong service, pero yung customer service staff hindi pa train. Or either yung mga warehouse hindi kaya ang mag-handle ng daming orders. Result? Delays, reklamo, at hindi consistent ang customer experience. So parang go lang sila ng go. Wala silang mindset na mag-look back muna sa team kung kaya ba nila i-handle yun. Exactly, nakuha mo sis. Dapat kasi may proper strategic alignment muna. Leaders should sit down, review kung ano mga priority at i-validate kung kaya ng local teams. Hindi pwedeng basta sunod lang sa trend or sa pressure ng industry. Lalo na sa Philippine market. Iba ang customer behavior at iba ang logistic landscapes.
Got it. Now, let's move to logistics, which we all know is the backbone of the e-commerce, lalo na dito sa Philippine industry. So, bakit nga ba parang never-ending ang challenge ng delivery problems? Kasi maraming platforms, walang strong leadership, control sa third-party couriers tulad ng JNT o Ninjavan. Yan yung mga kilalang di ba, mga shipping company. Result, may walang shipments, protocols na hindi nasusunod, at walang clear accountability. Hindi naman kasalanan ng platform kasi mismong technically, couriers ang may problema. So, ano dapat ang role ng leaders nito? Paano nila maayos ang mga ganitong issues? So, leaders need to analyze data, negotiate strict agreements, at mag-set up ng strong communication system with couriers. Hindi lang ito operational work, but instead, ito ay leadership work na nakabenefit sa lahat ng tao within the company. Kapag malinaw ang rules at communication, mas smooth ang delivery, mas kunti ang errors, at mas happy ang customers at staff. Tama ka dyan. I got the point. So, pumunta naman tayo sa technology. Mr. Regulasyon, bakit nga ba maraming e-commerce industry or companies dito sa Pilipinas ang takot na mag-upgrade ng kanilang systems? Yes, actually there's a lot of reason. First is my fear of job loss. Pag sinabing automation, system upgrade, iniisip na yung empleyado, baka mawala sila ng trabaho. And the second one is my financial hesitation. Kasi mahal talaga ang bagong tools or software. At panghuli, skills gap. Marami pa rin ang hindi comfortable sa digital tools, lalo na sa mga logistics operations. So, paano dapat ito i-approach ng mga leaders since hindi naman pwedeng tumigil sa mga outdated systems ang mga companies? So actually, a company must have a systematic process. Dapat step by step ang upgrade para sumaksis. Para sa love life lang. Pag Hugot siya! Hugot siya, guys! naliligaw ka, di ba? Oo, tama. Kapag naliligaw ka, hindi naman dapat na instant, di ba? Or right away, sasagutin ka ng girl na nililigawan mo once na naligaw ka ng babae. You must be, or you must allocate enough time or effort para mapatunayan mo doon sa girl na deserving ka sa kanya, di ba? So, ganun din sa pag-upgrade. There's a process, di ba? So, kailangan hindi yung binibigla. And sa panliligaw, doon mo mas ma-appreciate yung matamis niyang oo kapag nakuha mo na. So, grabe tayo dun, Mr. Regulasyon. Naisingit pa natin yung love life sa OD Life, ha? Panigurado, madaming viewers ang makakarelate dyan. Pero balik tayo sa topic. Let's start with the assessment. Ready na ba ang company? Second one is, anong pinaka-priority i-upgrade? The third one is, kaya ba ang gastos? Sino ang kailangan i-train? Hindi kailangan biglaan. Madalas ang resistance nangyayari kasi kapag biglaan. Am I right? Yes. Pero kung guided, explained, at may support from top management at employees, mas kaya ng organization mag-adapt at dapat din may proactive communication. They must clearly explain na ang technology ay katuwang at hindi kalaban. Tama ka dyan. So, kailangan talaga merong unity para lahat ng output ng bawat team is aligned sa goals nila and objectives, of course, ng company. So now, let's move to cultural issues. Miss Hunyo, paano nga ba nakakaapekto ang culture sa leadership ng e-commerce? Alam mo, sa Filipino workplaces, unique ang dynamics. Halimbawa, may mali sa process o may error sa system, hindi agad nasasabi ang employees o nakakorek sa coworkers. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil sa pagkahiyaon, pakikisama, at fear of offending leaders or coworkers. Alam mo, minsan sa work, meron din ako mga ganyan eh. Tama ka dyan. Kasi siguro lahat naman tayo meron ganon. Pero ang dapat kasi dyan, kailangan natin na sanayin na sarili natin na mali yung ganon na maging makasanayan natin. So, back to the topic. Parang sa ganitong setup, nag-i-end up ang mga leaders ng making decisions based on incomplete information, di ba? Exactly. Iniisip ng leaders na okay lahat kasi walang negative feedback o complaints. Ang nangyayari, leaders operate on filtered information.
delikado ito sa e-commerce. Yes. Kasi sa industry natin is mabilis magbabago ang demand at expectations ng consumers. Isang wrong decision lang pwedeng mag-cause ng thousands of delays of deliveries or hundreds of refund complaints. Marami tayong natututunan mula sa technology changes hanggang sa cultural issues at paano ito nakakaapekto sa leadership. Thank you sa mga insights niyo, consultants. Tama. Salamat sa inyong mga consultants sa pag-share ng mga experiences and tips. Ngayon, let's move forward sa next topic, which is the operational and technical problems, kung saan tatalakayin naman natin kung paano maayos ang mga practical challenges sa e-commerce operations within the Philippines. Alright mga ka-ecom, let's jump into something juicier, yung mga technical at operational headaches sa e-commerce world dito sa Pinas. Alam nating lahat, hindi lang basta add to cart at check out ang laban. Ang dami talagang nangyayari sa likod ng kamera. At yan ay ang pag-uusapan natin today. So, based sa experience niyo sa Philippine e-commerce, ano-ano nga ba yung mga big problems na talaga namang nakakaapekto sa performance nila? Katulad na lang ng leadership gap, system, or sabog na system, miscommunication, or cultural issues. At kung gagamit tayo ng mga OD diagnostic tools, paano nyo naman i-analyze at ipapaliwanag yung root cause nito? Una-una sa list ko, delivery drama tuwing sales season, lalo na sa 11-11 o 12-12. Grabe, di ba? Parang sa traffic lang. Sobrang siksik. Kung gagamitin natin ang force field analysis, makikita mo na maraming gustong bumili. Pero kulang sa delivery trucks, tao, at maayos na plano. Tapos, yung courier chaos pa, iba-iba ang patakaran ng JNT, Ninja Van, at LBC. Parang group project na walang group chat. Kaya delays at lost parcels. Classic structural misalignment. Gets ko na. So, kahit may plano, kung hindi aligned or coordinated ang mga careers, magkakagulo. Absolutely. Kaya dapat clear ang leadership at align ang buong supply chain para hindi ganito. Okay, so HR perspective naman, Miss Punyo. Ano ang pinaka nakaka-apekto sa workforce, lalo na sa mga riders at supporting staff? Taas ng turnover ng riders at support staff. Kung gagamit tayo ng, for example, is McKinsey 7S framework, may kita natin na hindi aligned ang staff, skills at systems. Kulang talaga sa training lalo na sa paggamit ng logistics apps at pag-handle ng complaints. Plus, may miscommunication pa. Parang broken telecom sa ops, warehouse at transport, kaya sabay ang deliveries. So basically, kahit may plano ka, kung hindi ready ang team at kulang ang training, wala rin. It makes sense. Yes, tama ka dyan. Kaya dapat kasabay ng strategy, focus din sa people at training para smooth ang operations natin. So, alright, last one sa tech staff naman. Bakit nga ba sa dami ng mga e-commerce companies dito sa Philippines is takot na mag-upgrade sila ng kanilang mga systems? Again, there's a lot of reason. First, mahal ang upgrade. Diba? The second one is, takot magligip ang tao. And the third one is, skills gap again. Maraming hindi comfortable sa mga bagong technology. Kung gagamitin ng Berkeley Twin model, may kita natin na ugat ng problema ay sa culture at leadership. Kung walang support mula sa taas, at puro bahala na si Batman, mindset is forget digital transformation. Grabe. Daming layers at problems, parang lasagna. Pero chill, may pag-asa naman. So ngayon, let's move on sa solution side. Para makita naman natin or mai-address yung mga step-by-step issues na to. So, based sa findings nyo, ano-anong OD interventions ang pwedeng gawin para maging maayos yung mga issues na to? So, paano naman nakaka-help sa performance ang motivation and innovation, yung short-term or long-term na mga interventions na maibibigay? Para sa delivery at ops problems, I'd go with business process reengineering.
At syempre, ang lean process improvement. Basically, ayusin ang kalat at tanggalin ng mga aberya. Short term, mas mabilis ang delivery. Sa long term naman, mas efficient at cost-effective. Maganda rin ang cross-functional teams. Isang squad na may techie, logistics, at customer service. Parang Avengers ng e-commerce. Pwede silang mag-solve ng issues like SPA later gamit ang agile sprints. Okay. I love that. I get that point. So, meron palang mga mabilisang improvement sa operations. Pero, of course, may team-based solution din para maging sustainable. I love that. Kaya hindi lang mabilis ang banda-banda, alay ng buong team sa goal. Yes. Sa HR side naman, start small muna. Micro-learning videos para sa onboarding. Kahit bagong hire, hindi ito lost sa system. Kasi long-term, mag-build ito ng competency framework at e-commerce learning academy. Yes. Dito matututo ang staff ng digital skills, customer care at logistics. For results, mas engage and mas konti ang turnover. As short-term win para sa training and the long-term investment para sa skills at engagement. It makes sense. Sa tech naman, huwag biglain ang system upgrades. Just like what I told you a while ago, kailangan hindi mo siya bibiglain. Start small, like what Miss Eloisa said, kailangan na mag-start tayo sa micro lang. And like pilot test sa isang city muna para sa hindi mag-overwhelm ang mga staff. And plus, gumawa ng integrated communication system para lahat ng data, couriers, sellers, platforms, isa lang ang source. Para hindi na lagi ang tanong ng customers, saan pa ang order ko? Every 5 minutes. So, love it. So, merong mga short-term wins and may long-term vision naman pala. Pero teka, paano naman natin haharapin ang mga cultural roadblocks? Dahil sa Filipino values tulad ng pakikisama, hiya at respeto sa authority. Paano naman natin i-manage ang resistance to change? At paano natin mahihikayat ang mga tao na sumuporta sa mga pagbabago? Unang-una, gumawa ng safe-to-speak channels, QR forms, anonymous hotline, pero kahit na even sa selection box, para kahit nahihiya ka or makakapagsabi ka pa rin ng mga concerns. Gamitin din ng 360 feedback at leadership scoreboards. Pero chill lang ha, hindi nakakatakot dapat. Alayin pa rin dapat sa pagkisama vibes. So, parang magiging siyang safe space para makapagsalita sila without fear. That's nice. Exactly. Train leaders to be coaches, not bosses. Yung marunong makinig, hindi agad galit. Mas open dapat yung staff kapag safe sila. And dapat magpapa-recognition programs like Most Helpful Feedback Award para ma-feel ng tao na mahalaga sila sa environment nila or mahalaga yung bosses nila. Gets. So parang recognition plus coaching. Parang double whammy sa engagement. Sa tech side naman, human-centered approach ang key. Mag-assign ng mga digital champions. Take sa team na tutulong sa iba. Gamitin ang published cheat sheets at 5 minutes huddles para madaling intindihin. At lagi nilang tandaan, tech is a partner, not the enemy. Yes, tama ka dyan. Perfect yan. So, short-term fixes and then long-term mindset. Supportive culture. Lahat yan is covered. Nice one, guys. Ang saya ng discussions na ito. Ang dami nating natututunan ng mga bago at mga solusyon para sa e-commerce problems. Hindi lamang sa technology, kundi pati sa mga tao, proseso, at kultura na rin. Tumpak ka dyan, girl. So, and speaking of the technology side, susunod nating session, pag-uusapan naman natin ang field ng human resources sa e-commerce industry o the
Alright mga ka-ecom, natapos na natin ang operational at technical problems. Grabe, maraming layers ng challenges, lalo na kapag mid-year sale. Kakasahod mo palang umiiyak na agad ang wallet mo sa dami ng naka-checkout sa Shopee, True. Lazada at iba pa. Tama ka dyan. Pero ang tanong, kamusta naman nga ba ang mga empleyado sa likod ng system na ito? Yung mga riders, mga sellers, and support staff. Meron ba silang sapat na kaalaman or knowledge at training para sa mga roles nila? Yan ang tatalakayin naman natin dito ngayon sa HR at skills challenges na kinakaharap ng ating mga ka-eco. So based on your experience sa Philippine e-commerce industry, ano-anong organizational problems tulad ng leadership gaps, structured inefficiencies, communication breakdowns, o cultural issues ang nakakaapekto sa performance at gamit ang OD diagnosis tool, paano nyo ma-analyze at maipapaliwanag ang root of cause ng mga ito? Isa sa pang malaking problema sa e-commerce ay high turnover at delivery staff. Kapag tinignan ng gamit ang force field analysis, makikita mo na maraming customer ang nagko-complaints at mataas ang recruitment cost. Pero limitado lang ang budget. At syempre, ang job stability. Kaya, ang service quality naapektuhan agad. Yes, dagdag pa dyan, may skill gap rin, again, di yun mawawalain. Maraming riders hindi properly onboarded sa logistic tools at complaint handling. At dahil dito is hindi standardized ang policies. Nagkakaroon ng communication breakdowns, nagkakagalit, nagkaka-frustrate at nagkakaroon ng errors. From digital perspective naman, may competency gap sa e-commerce skills. Gamit ang competency mapping, may kita natin na hindi aligned ang staff sa calling ng mga demands, resulting into nababawasan ang mga innovation at competitiveness, lalo na kung ikukumpara sa mas digitally advanced na mga competitors. So, interesting. Tama Yeah. yung mga sinabi niyo. Ano? So, ngayon, kung kailangan nyo na pumili ng isang root cause na uunahin, alin yun at saka bakit? Para sa akin turnover talaga. Kasi kahit gaano ka kaganda or ang kaganda ang training programs mo, hindi effective ang unstable ang workforce. Yes. Lalo na kapag maraming customers na panay check out, lalo today, di ba? Sa mga Sales. sales. And training is crucial talaga kasi kapag kulang ang skills ng riders, direktang naapektuhan ang customer satisfaction. Dapat natin ayusin ito para mas mabilis tayo makabuo ng turns. Perfect. At hindi rin pwedeng palampasin ng mga competency gaps, Yes. lalo na sa mga digital skills. Long-term competitiveness ng mga kumpanya ang nakasalalay dito. So, another question is, given your diagnosis of turnover, skill gaps, and competency issues, what organizational development interventions would you recommend to address these challenges? And how can this improve the performance, engagement, and long-term growth? For the short term, I recommend ang workload adjustment pilot program. Dito, maaari nating i-distribute ang task, madagdag ng part-time riders at mag-offer ng attendance bonuses para sa stabilized operations at mabawasan rin yung mga turnover spikes. And for the long term naman, job redesign ng key, adjusting KPIs to include accuracy at customer feedback at pag-create ng clear career paths for the riders. Ito ay makakatulong sa retention at moral ng mga staff. I see. So, short-term wins para sa hindi mag-collapse ng operation at long-term focus naman sa development at retention ng mga workforce. It makes sense. Kasi kung walang career path o klarong expectations, mabilis talaga mag-burn out o umalis yung mga staff. Kaya kailangan natin parehong immediate action at syempre din ang long-term planning. So, ngayon naman, Miss Junio, sa HR side or HR perspective naman, anong OD interventions ang effective para naman sa training at engagement ng mga staff? So,
So, from HR perspective, week orientation programs at micro-learning videos, of course, can reduce early-stage errors, as well as on-the-job coaching with digital champions ensures staff na matuto agad sa bagong systems. For long-term effect naman, I suggest modernizing the performance management system or PMS. So, focus nito ang competency-based evaluations, mentorship, at recognition programs. Mas nagiging aligned ang individual performance sa company goals at mas mapapalakas ang employee engagement. Wow, so continuous learning at proper recognition really go hand in hand. It is not only improve the skills but also boost morale and aligns individual goals sa overall company strategy. Yes, it creates a culture of growth and accountability, which is key for e-commerce operations. Finally, next naman is for Mr. Regulation. From the tech side naman tayo, paano natin maisasabay ang skills development sa digital tools at automation? So first and foremost, I push for a competency framework for e-commerce, standardizing digital literacy, customer experience management, and SEO skills. So long term, isang e-commerce learning academy or LMS ay makakapag-provide ng continuous training, operations, marketing, at soft skills. Ito rin ay magtatayo ng internal talent pipeline, makakabawas sa hiring cost, at magsisiguro or it will make sure that scalability ng isang company. Perfect! So, we're combining skill development, recognition, and digital competency in one integrated approach. This ensures employees are prepared now and for the future growth. Very comprehensive. Yeah, that's right. Exactly. It's about building a capability sustainable, not just for short-term fixes. So yes, exactly. So after tackling the operations, tech, and HR challenges, we realized that the people at saka yung communication is talaga namang the heart of the e-commerce. Kaya sa next session naman natin, pag-uusapan naman natin ang cultural at communications issues na kinakaharap ng ating mga ka-e-commerce. So promise marami kayong matututunan dito na real life insights. Yes. Okay mga ka-ecom, moving on from operation and HR, let's now shift sa topic na medyo subtle pero super impactful sa e-commerce culture at communication. Yes, kung sa previous topic, we discussed about the process, sa tech, yun ang mga focus. Dito naman is sa human side naman tayo mag-focus. This is all about how the people interact or nagpapass ng mga message at paano nakaka-apekto ito sa mga cultural habits ng workflow. So, this is all about the decision making at saka minsan yung mga delays. Exactly. Parang di mo agad mapapansin, pero grabe pala ang impact. Kaya for this segment, our consultants will break it down. Diagnosis, root causes, at possible solutions para mas malinaw sa ating lahat. Okay, consultants, ready na ba ulit kayo? Now, let's dive into the topic. So, let's start simple. My question is, ano ba talaga ang mga cultural at communication issues na nararanasan dito sa Pilipinas when it comes to the e-commerce companies? Honestly, in one sentence, culture is colliding with operations. And may mga values tayo tulad ng iya, nakikisama, and bahala na ng ginagawa na ng mga empleyado para ma-maintain ang pace at workplace. Hindi naman masama yan, pero sa logistics kasi is kung saan kailangan ang accuracy at speed, minsan nagiging barrier siya. Okay, so nag-gets ko yung point namin sa ilalim sa HR perspective. So, pwede mo bang i-break down isa-isa para mas maging malinaw sa mga listeners natin? Okay, so unang-una sa lahat is hiya or pagiging mahiyain o high power distance. Sa Filipino workplace kasi is ayaw ng empleyado na mag-argue o mag-report ng errors kasi baka ma-embarrass sila o ma-offend
ng mga superior nila. Kaya ang maraming errors na hindi nare-report hanggang sa lumaki na yung problema. So you mean na yung mga leader, akala nila everything is fine. Kasi walang mga negative feedbacks na natatanggap sila, tama? Yes, so yun, parang yun na ngayon nangyayari. Sa logistics kasi, delikado yan. Dahil isang miss-scan lang is madedelay na yung buong batch. And nakikita ng riders na yung mga issues, pero silent lang sila. Yung supervisors naman, a-assume nila na parang wala ng problems, lang nagre-reklamo. Ang ending is, maraming customers ang nagagalit kasi sabi ng system is out for delivery na, pero wala pa rin sa warehouse nila. Okay, so ang Harmony ngayon is nagiging operational headache siya. So, ano pa nga ba yung ibang example? So, another example is pakikisama or avoiding confrontation. Kasi tayo mga Filipino employees, we prefer harmony kaysa sa gulo. Kaya hindi nila kino-correct yung mga coworkers nila. For example na lang is, isang picker nakalimutan niyang mag-scan ng product, pero na-cover na yun ng team for them. So, hanggang mawala na yung 50 parcels. So, imagine ang hassle ng ganitong scenario. Wow, so simple values na meant to keep peace is nagiging malaking abala sa system. This really shows how culture can impact the operations in the real life. Yes, and acknowledging it is the first step para ma-solve talaga natin ito properly before we move on to the next solutions or interventions. So basically, peace today creates operational chaos tomorrow. Consultants, how about the bahala na mindset during the peak seasons like the 11/11? O anong mangyayari doon sa operations? Yan, this is my favorite problem to hit. During those peak days, everyone's rushing. Steps get skipped, parcels get dumped without scanning, riders take shortcuts, warehouse just push it out. Bahala na si Batman, ganun mga term ba? Bahala na ang system. Pero customers, they don't accept bahala na. They accept accuracy. So, grabe no, kahit ginagawa na nila to para makasurvive sila sa mga rush orders, nagiging problem pa rin pala to sa end-to-end na customer experience. That's right. Plus, think about the communication breakdown. An order passes through a different platforms or sellers, warehouse, couriers, riders, and finally the customer. Pero walang unified communication flow. Each other actor uses different tools, standards, or templates. So what's the result? Wrong tracking, late updates, blaming shifting, disputes, and last is operational blind spots. So dito pa lang, may kita mo na agad ng misalignment sa mga operations ng different companies na pasok sa e-commerce. Gets ko na. So, kahit may solid system, kung hindi nagkakaintindihan ang bawat actors, nagkakaproblema pa rin. Yes. Kaya nga, mahalaga na ma-identify natin ito sa OD, diagnosis, bago tayo mag-shift sa solution. That's what I'm talking about. Alright, kaya naman ngayon, consultants, let's move on naman sa solutions. Let's talk about the OD intervention. So, sa short term muna tayo bago tayo pumunta sa long term. Kung ano ba yung mga dapat gawin para ma-fix itong mga problems na yun. So, Okay, me? yes. So, number 1, we need to, of course, address yung hiya or shyness. Kasi pwede tayong gumawa ng anonymous QR-based reporting system naman, which is kasama na yun sa hotlines at messenger channels na may malinaw at structural categories tulad na lang ng miss-scan or rider issues at customer complaint. So, safe na sila mag-report kahit nahihiya or baka nahihiya sila ma-offend yung boss nila.
Then for micro-training naman, we teach Filipinos na it is culture-sensitive way to correct each other. And meron namang 5 steps script which is the state the issue, describe the impact, suggest, fix, ask agreement, and clarity for the next step. So, short, polite, and respectful rin, which is walang yabang and walang away. So, yes naman. So, merong friendly correction and hindi direct na confrontation. So, that's a very good way para ma-maintain natin ang harmony while solving the problems. Kaya next naman dyan, during peak seasons, nagpapanik ang lahat. Kaya kailangan natin ng laminated quick guides or para sa mga updates or step reminders. Kailangan natin ng critical steps tulad ng mandatory scanning, tagging, sealing, at patching. Hindi pwedeng mag-skip. Maglagay din tayo ng mga color-coded reminders para sa mga scanners para bumaba ang ating miscan rates. So, perfect. So, very structured and yung reminder plus very clear ang communication. Tapos, safe pa yung feedback. So, there's 2 shorts. Daily meetings sa pagitan ng platform. Warehouse at couriers. Plus, may mga templates para sa mga messaging ng sellers at customers. And meron ding real-time escalation group sa Messenger, Telegram or Discord kung familiar kayo dyan. And effective ito at pwedeng nitong ibaba ang dispute ng hanggang 50%. Imagine that. Wow! So, daily sync plan plus real-time alerts talaga. Parang may checkpoint lagi. Para hindi lumobo ang problems. Gets ko na bakit malaking improvement ang maidudulot nito. So, partner, tapos na tayo sa cultural at saka communication issues. Next naman natin, pag-uusapan is about naman saan consultants. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang long-term culture shopping. So, sa ating mga consultant, paano nga ba natin mababago ang workplace permanently at masosustain ang improvements? So, as consultants, we embrace Filipino values but upgrade them. Because as leaders share mistakes publicly, employees are recognized for their helpful feedback naman, not just for their performances. And storytelling sessions normalize speaking up, and ito ang nagtuturo na honesty is not a threat, it is a contribution. So, proactive encouragement and feedback at transparency. I like that. Hindi lang puro rules, kundi behavior mismo ang binabago. And plus naman, magdadadag ako, supervisors naman must stop being enforcers and start being the coaches. Yes, tama. Perfect ka dun, Mara. So, training them in non-punitive corrections naman. Appreciative inquiry, active listening, plus weekly coaching sessions with riders and warehouse staffs. Kasi once leaders change, the whole structure and culture changes. So, yes, very good yung part na yun. So, leadership style talaga yung key. Kasi kung supportive at saka coaching-based siya, mas magbabago yung buong environment. And this one is purely digital transformation. We integrate inventory, seller portal, tracking, and courier system with automated alerts for delays, missed scans, and routing issues. Fix the system and the culture at the same time. Perfect. Combo culture plus system upgrade. Hindi lang behavior, pati tools, align. Yes, because, di ba, if you want behavior to stick naman, or to embed it in the KPI communication compliance, accuracy rates, and response time per feedback. Kasi employees get rewarded for transparency, teamwork, and respectful communication. So, that's the reward system that reinforces the culture. So, ang galing So, this ensures that the change is sustainable.
Alam nyo, mahirap talaga ang change. Lalo na sa older employees o yung hindi comfortable sa mga digital tools. Consultants, paano natin ito babaguhin? So, involving naman yung mga employees, I think we should involve employees ng maaga. And I endorse ang change ng informal leaders at to celebrate small wins as a team. Gumamit rin tayo ng anonymous channels, private coaching, at ipakita ng leaders ang yung vulnerability din nila na sila din ay nagkakamali. So, transparency from top plus early engagement ng staff. Gets ko na why small wins matter talaga. Actually, dapat kasi visible ang support ng top leaders. At ipakita ang malasakit at i-frame ang changes bilang way ng pagbabalik utang na loob or return of favor. And also, kailangan malaki yung fonts. And malinis na user interface, voice-assisted features, at phone support para mas komportable or mas comfortable sa mga bagong system. At syempre, pwede rin ang hybrid models tulad ng click and collect para mas mabuild ang mga trust ng mga employees sa mga hindi tech savvy. So, very perfect. The people, the culture, the tech, at saka yung leadership. It is all aligned. So, salamat consultants for all the insights about dito. Talagang marami kaming natutunan today, pati yung ating mga listeners. Alright, tayo naman ngayon ay dadako sa ating panghuling topic. O di ba? Atin naman ngayong alamin kung paano nga ba nakakaapekto ang customers' experience and external challenges sa performance ng ating e-commerce. At kung ano ang mga suggestion ng ating mga consultants ukol dito. So, ito na nga, wala nang paligoy-ligoy pa. Atin ang tanungin ng ating mga nagagwapuhan at nagagandahang consultants. Ano nga ba ang masasabi nila tungkol dito? Well, hindi naman natin masisi ang ating mga customers, right? Agree kayo ba? Yes. Because of fake or low quality products from those unverified sellers. Nagkakaroon ng poor quality control at nababawasan na rin ang tansya ng mga report order sa kanila dahil nga nawawala na sila ng tiwala. So, I totally agree with that, with what you said. So, kaya nga lang ay nagkakaroon din tayo ng mga inconsistent na dispute resolution at saka mga refund processes. And it is because of the slow and uneven handling of the complaints, which frustrates the buyers at saka nag-weaken siya ng seller partnership. So, ano naman yung response nyo about dito? How about the HR side? Yes, that's true. Kasi we must also see that these companies are currently working to resolve this kind of issues. And all those e-commerce company, they must now have a well-defined criteria for refunds, returns, and also escalations. Also, they also now ensure that the third party and logistics must follow the same guidelines for fast and efficient deliveries for their all customers. Without better oversight of third-party logistics and digital upgrades, customer loyalty suffers. Platforms need unified systems and training to counter these, turning complaints into fixes. Yes naman. What an insight from our consultants. O, ayan guys, ha? Huwag na kayong magalit sa ating mga e-commerce companies. This highlights why improvements start with addressing root causes heads-on. And that's a wrap mga ka-overwork. Maraming salamat sa ating mga expert consultants sa pag-share ng kanilang mga insights at pagtawa sa atin. So, sana marami kayong natutunan na pwede nyo i-apply sa inyong mga trabaho, sa mga experiences nyo, at syempre, meron din tayo ditong mga bagong kaibigan na natagpuan sa Corporate Jungle Network.
Tune in next time sa The Overwork Podcast kung saan we'll be diving deeper sa mga challenges ng organizational life at mag-i-invite pa rin kami ng mga bagong expert para mag-share ng kanilang mga kwento. Yes, hanggang sa muli mga ka-overwork, keep calm and keep laughing. And syempre, keep on working pero don't overwork ha. Again, thank you so much po sa ating mga consultants. See you sa next episode! Maraming salamat sa panonood!